Kasuhan sa Supreme Court. Puhunan sa impeachment. Kakutsero, nako, hindi maganda itong nangyayari na ito, mga kakutsero, na ginagawa ng mga dilawang pink CPP. Ito na, basahin natin yung balita. Supreme Court asked to rule on constitutionality of OVP confidential funds transfer. Ito yung grupo nila Barry Gutierrez at iba pang mga dilawang pink CPP. Iba dyan mga mga abogado. Yan. Kasama pa nga dyan si yung tinanggal sa yung tinanggal na taga DOF, Department of Finance. Kasama siya dyan, lalang sa picture. Okay, game. Ito sabi. Lawyers and concerned citizens on Tuesday filed before the Supreme Court a motion for certiorari questioning the legality of transferring the contingency expense fund to the office of the Vice President. Okay, motion for certiorari daw. Kasi kaya importante malaman yung dalawang which rule applies. Kasi kapag yung 65, if I'm not mistaken, I think it is 65. Tungkol yan sa grave abuse of discretion. So, may pang-aabuso ng discretion daw na naganap. Kung yun ang i-final nila. So, hindi nakasulat sa article kung anong rule lang ginamit, pero yun yung may motion for a petition for certiorari. Okay. So, itong sabi, petitioners assailed the transfer of 125 million pesos from the Office of the President Contingency Fund to the OVP's Confidential Fund in 2022, which the Commission on Audit said was spent only for 11 days. Ipupush talaga nila yung 11 days, pero totoo 19 days yan. Well, regardless, di ba? Anyway, ito sabi, petitioners include 1987 Constitution framer Christian Monsod. The return of the comeback. Barry Gutierrez, yung abogado ni Lenny. Ayan. RP Santiago, former Comelec Commissioner Gus Lagman, and former Finance Undersecretary Shelo Magno. Ayan. Si Shelo Magno, siya yung unceremoniously tinanggal sa Department of Finance. Kasi, imagine, nag-work ka for the government, tapos ikaw rin mismo yung unang-unang bumabati ko sa gobyerno. So weird. Anyway, ayun na nga. The petitioners argue that the transfer of funds from the national budget to the OVP can only be executed by the legislative department, neither by the OP nor the OVP. Sinasabi nila, mga kutsero, hindi naman kasi dumaan yan sa GAA. Kasi di ba kailangan nga daw bago makapaglabas ng pondo, yung line item or yung mga items na ginagastusan, manggagaling doon sa General Appropriations Act. Hindi ka pwedeng lumampas doon sa hindi ka pwedeng lumayo sa General Appropriations Act. At kapag ginawa mo yun, mga kutsero, that is illegal. Illegal na po yun. Yan po ay paglabag na sa batas. That is the General Appropriations Act. Ang argumento nila, sinasabi nila, that is purely a legislative act. Hindi pwedeng mag-transfer from the contingent fund ng Pangulo, hindi siya pwede mag-transfer ng contingent fund papunta sa pondo ng ibang ahensya. Sinasabi nila, that purely legislative act cannot be dedicated to the executive department. Ang pwede lang gawin ng executive department ay sundan ang instruction ng batas. Yun yung General Appropriations Act. Yun yung kasi yung batas. Tapos the executive department has no discretion to create another budget item. So bago natin ipagpatuloy ang ating topic ngayong gabi, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances po sa Pilipinas nang wala pong remittance fee, mga kutsero. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Gawa kayo na account. Lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At real time po yan, lalo-lalo na sa mga online accounts. At kapag ginamit nyo po kayong promo code na Coach Jarrett sa inyong pong unang padala,
ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Pandagdag din yan sa inyong pinapadala, mga kutsero. Kaya yan po, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Citing the COA's 2022 report, the said fund cannot be found in the GAA. Hindi ro kasi, wala ro kasi sa budget noong 2022. Okay, so paano magkakaroon ng confidential fund si VP Sara? Walang ganyan si Leni Robredo. Yun ang argumento nila. Hindi naman namin ni-request yan nung Vice President si Leni Robredo. Di ba kasi in 2022 nga, hati yan eh. First 6 months, January to June, si Leni. July to December, si VP Sara. So, yun yung nagaganap dyan. Wala naman daw silang line item budget for confidential funds noong panahon ni Leni. Bakit ngayong December, at bakit itong audit ko audit, meron ng confidential fund? Yun ang argumento nila dyan. Kaya malamang sa malamang, rule, yan, 2022 report nga daw, wala raw silang GAA. Walang what do you call this? Confidential funds doon sa GAA. So para sa mga nag-file ng petition na to, merong illegal na naganap. Furthermore, the petitioners argue that the confidential funds, specifically the OVPs, are not within the scope of the funding permitted by the contingent fund due to the absence of any allocation. O sabi, hindi ka pwedeng magbigay ng pondo dyan kasi wala namang allocation. Yun. Wala naman daw kasi allocation. Wala daw kasing item for a confidential fund. So, hindi mo pwedeng, kumbaga, sa alkansya, wala ka namang alkansya. Kumbaga, let's say, kung nagbabudget ka every month. So, every month, mag-alkansya, envelope na lang. Kung every month, may envelope ka sa lahat, tapos meron kang envelope sa lahat ng yan. Meron kang envelope pang kuryente, may envelope ka ng pangbahay, may pang kotse, o sasakyan, at mga iba pang panggastos, tuition, what have you. Kung wala ka nung envelope na yun, hindi mo pwedeng lagyan ng pondo. Yun yung sinasabi nila. Wala naman line item eh. Walang envelope sa GAA para sa confidential fund. So, paano siya nagkaroon ng confidential fund? Yun yung sinasabi nila na labag daw sa batas. We are concerned because we are talking about money, taxpayers' money. Pera natin ito. Hilig nyo sa natin. Parang sa West Philippine Sea. Atin ito. Ngayon ito. Pera natin ito. Goodness. Nakakadiri talaga yung dalawang pink. Anyway, aside from wishing to rule the constitutionality of the said transfer, the petitioners also requested the High Court to order the return of the amount in question to the National Treasury. So, bibigyan sila ng disallowance. O, yun. Pero si COA lang ang pwede mag-decide dyan eh. Unless i-compel siya ng Supreme Court, di ba? Bibigyan siya ng mandamus. In October 10, the House Committee on Appropriation realigned the confidential intelligence funds of 4 government agencies, including DepEd and OVP. Ayan. So, hanggang doon lang yung binalita ni Philstar. Ayan. So, yun yung argumento nila. Diba? Sinasabi nila, illegal yan. At actually, yun din na sinabi ni Risa Ontiveros noon. Sabi niya, yung 125 million na yan, illegal yan. Hindi dapat nangyayari yan. She said the transfer of funds was illegal as former Vice President Leni Robredo did not have an allocation for confidential funds in 2022. Kung ano yung sinabi nila, yun din ang sinabi ni Risa Ontiveros noon. Nung unang pinag-aanuhan yan, pinagdidebatihan yan. Yan tungkol dyan sa pag-transfer ng 125 million na yan. Tapos, si Kimbo, dahil napagalitan ng kanilang partido, biglang bumaliktad. Anong sinabi? OVP spend confidential fund. O, nahihiya nga daw siya, sabi niya. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako noong mabasa ko ang mga balita na tila nag-asos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nag-asos sa loob ng 19 days kundi 11 days po, Madam Speaker. So dito na dito nag-umpisa yung laglagan kay VP Sara. Kay Kimbo nag-umpisa lahat yun. Ayan, kasi pinressure siya ng Liberal Party. Gusto nga parusahan nga yun ng Liberal Party, di ba? Pero sabi ng Liberal, tawag dito? May stern warning na lang yata, something like that. I forget what they did. It's something to that effect. Stern warning na lang ang binigay sa kanila. Pero syempre,
bakit may ganitong drama? We have to ask this question. Is this limited lang kay VP Sara? No, it's not. No, it's not. Actually, meron pa nga, meron nga isang nag-comment sa, tinag ako dun sa comment eh. Sabi, ang korap-korap daw ni VP Sara. Na isa sa mga Ensemada vlogger. Ang korap-korap daw ni VP Sara kasi nahulihan daw siya ng illegal transfer ng confidential funds. Mga kotsero, Bongbong Marcos vlogger to yung nagsasabi. Ang sobrang corrupt daw ni Sara kasi nahulihan daw ng 125 million na illegal transfer. Tapos, ginastos in 11 days. Hindi alam ng tangang vlogger. Ito. Saan ang galing yung pondo? Sa Office of the President. Ulitin ko. Saan ang galing yung pondo? Ang pondo ay nanggaling sa contingency funds ng Office of the President. At walang contingency fund na naitatransfer sa kahit anong ahensya nang walang approval ng presidente. So, kung sa tingin nyo, kung sino man ang naikilig doon sa Ensemada vlogger na yan, kung sa tingin nyo, itong pag-atake na to ay itong pag-atake sa confidential funds ay eksklusibo lamang kay VP Sara, nagkakamali kayong lahat. The ultimate target here is not VP Sara. Ang target talaga dito si Presidente Bongbong Marcos. Siya talaga ang target dito. So, nakakatawa lang talaga na merong BBM vlogger na nagkukuda tungkol dito sa illegality. Illegal daw yung pag-transfer. Di para na rin niyang sinabi na may ginawang illegal si Presidente Bongbong Marcos. Stupid. Alam nyo mga kotsero, ito po ang mangyayari dyan. Bakit ko po kanina sinabi na puhunan ito for impeachment? Ganito po kasi yan. Nag-file ng petition sa Supreme Court. Rule 65. Petition for certiorari. Ngayon, kadalasan po, ang petition for certiorari is about grave abuse of discretion or pang-aabuso sa iyong otoridad. Grave abuse of discretion. Assuming, let's speculate. Speculate tayo. Assuming, manalo itong mga to. Sila Barry Gutierrez, si Shelo Magno, yung dalawang lagman, yung dalawang Monsod. Kasi pati yata yung abogadong anak ni Monsod kasama Katrina Monsod yata. Something. Kasama rin dyan. Assuming manalo. Ano ngayon ang lalabas sa decision? Ang lalabas sa decision ay mayroong pagkakamali ang Executive Department. At dahil may pagkakamali ang Executive Department at may ginawa silang unconstitutional o labag sa saligang batas, magkakaroon na sila ng probable cause for impeachment. Hindi lang ng isa, ngunit dalawa. Eating two birds with one stone. So, sa mga tao dyan, sa paligid, na supporter daw ng administration, pero hindi maipagtanggol ang administration ng tama. Intindihin nyo maigi kung ano yung mga pwedeng mangyari dito. Yun ang mangyayari dun. Akala nyo ba titigil sila dyan? Hindi, ang gusto lang namin i-compel sila na ibalik yung 125 million pesos. No! Hindi titigil yan dyan. Ang next niyan, may pupunta sa Committee on Justice ng Lower House. Alam naman natin, ang lakas na Makabayan block ngayon sa leadership ng House of Representatives. Pwede mo bang i-exempt si Presidente dito? Hindi. You cannot exempt the President here. Why? Sa kanya galing yung budget
Sa contingent fund niya galing yung budget. Di naman yan galing sa contingent fund ng OVP. Contingent fund niya ng Office of the President. Tapos yung mga ibang BBM vlogger, sobrang gigil na gigil sila kay VP Sara at sobrang puring-puri sila kay Martin. Sinasabi nila, corrupt talaga si Sara kasi tinanggap yung 125 million pesos. Kung di ba naman kayo isang ungas at kalahati, kanino nang galing yung pera? Sino nag-approve ng pera? Si Presidente. Sa kanya ang balik nito. Okay. So ang tatamaan dito, silang dalawa. Si Presidente at si VP. Kaya ang posisyon ko, ang posisyon ko dito sa issue na to, wala silang illegal na ginawa. Walang ginawang illegal ang Presidente. Walang ginawang illegal ang Vice Presidente. Bakit? Mapapatunayan ko yan. Bakit? Kasi syempre, unang-una, nagsalita yung dating Chief Justice ng Supreme Court tungkol dyan sa issue na yan. Legal daw yan. In a statement, the Office of the Executive Secretary, that is Lucas Bersamin, former Chief Justice ng Supreme Court, said that the confidential fund was released in compliance with Special Provision Number 1 under the 2022 Contingent Fund, authorizing the Office of the President to approve releases to cover funding requirements of new or urgent activities that need to be implemented. Dating Chief Justice na yung nagsabi niyan. So, dito pa lang Special Provision Number 1 ng GAA, General Appropriations Act of 2022. Meron bang ginawang illegal ang UNITEAM? Si Presidente Bongbong Marcos at si VP Sara? Wala. Kasi may provision sa General Appropriations Act. Number 1. Number 2. Meron ba tayong ebidensya na yan ay nanggaling sa contingent fund? Nagsalita po ang DBM, Department of Budget and Management, tungkol dyan sa contingency fund na yan. Ang sabi, dinaan nila kay Elizalde yung isang sip-sip. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa isang sulat sa House Appropriations Panel, assuring lawmakers that the Office of the President did not subvert the House's power over the purse after releasing funds to Vice President Sara Duterte's office. Pangandaman, according to CON, noted that the release was intended to support the OVP's good governance engagements and social services projects. Lawmakers from the opposition had questioned the allocation, etc., etc. Tapos, sinasite nila ay yung 2014 ruling. 2014 ruling, ito yung Araulio versus Aquino. Ayan. Ito kasi yung lagi ring sinasabi nung nakita ko na Bongbong Marcos vlogger daw. Nag-quote pa siya ng decision. Mali naman yung pagkaka-quote niya. Maling topic. Anyway, pero ito yung laging sinasabi tungkol dyan. Yung sa Araulio versus Aquino. Kaya do unconstitutional yan kasi the withdrawal of unobligated allotments from implementing agencies declared as savings, then transferring these to offices to fund projects that were not covered by the GAA for the particular fiscal year ay unconstitutional. Okay, simpleng-simple lamang po yan. Ito na nga, sinimplihan na nga ni Inquirer. Ano yung sinabi? Kapag daw ang ahensya ay may savings, nagastos na lahat at may natirang budget, hindi mo raw yun pwedeng ibigay sa ibang ahensya through transfer of the budget of the fund to another office. Dahil yun ay unconstitutional at labag yun sa ating saligang batas. Okay, question. Ano po ba yung itinransfer sa Office of the Vice President ni Office of the President? Ano yung tinransfer ni Office of the President? Savings o contingent fund? Contingent fund. Contingent fund, mga kochero. Malinaw tayo dun. Contingent fund. So, will the ruling of Aquino, of Araulio versus Aquino, apply
No. Hindi. It will not apply. Kasi, ang issue nitong Arroyo versus Aquino, if I'm not mistaken, is related to DAP. Development Acceleration Program. Yun yung ginawa ng DOF na itatransfer nga ang savings ng iba't ibang ahensya para gagawing isang pondo na tinatawag na DAP. Tapos, PDAF. Tapos, i-reallocate nila sa iba't ibang ahensya, which is called DAP. Yun yung unconstitutional. Hindi alam yun ng mga ng ibang tao. Bakit? Kasi hindi masyadong ini-explain. Ang gusto nila, manatili tayong na iniisip natin na, ay oo nga, mali yung decision, mali yung ginawa ng Office of the President, mali ang ginawa ng Office of the Vice President. Yun ang gusto nila isipin natin. Tapos, hindi ako nakakatawa na merong mga Marcos supporters who are agreeing to this. When there is a completely separate decision that applies to the situation na ginawa ng OP at OVP. Hindi itong 2014 decision. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung decision na yon. 2019. GR 210503. Ito po ay Belgica. Belgica versus Ochoa rin yata ito eh. Belgica versus Ochoa. Ano po yung decision dito tungkol sa contingency funds? Kasi isa po dito yung issue. Isa pong issue dito is contingency funds. Puntahan natin. Before the court is a petition for certiorari and prohibition assailing the constitutionality of the lump sum discretionary funds in the 2014 GAA, including unprogrammed fund, contingent fund, the e-government fund, and the local government support fund. So, dito pa lang sa intro ng ponente nitong decision na to, makikita na agad natin yung issue. Ano yung issue? Meron daw kasi nagrereklamo sa constitutionality, sa pagiging legal according sa saligang batas ng contingent fund. Ang linaw, di ba? Madali lang naman magbasa ng decision eh. Mahirap lang intindihin sa umpisa. Pero pag nasanay na kayo, madali nyo na siyang maiintindihan. Okay. So, ito ngayon yung facts. Huwag natin masyadong pag-aralan yung facts kasi kumbaga lang yan eh, background. Background lang yan ng issue. And wala tayong time para gawin yan ngayon. Ito ngayon yung issues. Ito ngayon yung issues niya. Masama daw o bawal daw yung contingent fund, etc. pa mga lump sum appropriations dahil kinukuhaan daw ng kapangyarihan ang Kongreso na gumawa ng budget. Kasi nga nasa kanila yung power of the purse. Tapos nagva-violate daw ng separation of powers. Ang sabi ng mga nagreklamo, si Belgica. Tapos ito ay hindi nagko-comply sa line item veto power of the president. Ayan, yan yung nakasulat dito. O, lampasan na lang natin to. Puntahan na lang natin yung sa contingent fund. Para mabilis. Okay, kasi I don't have much time to explain this. Okay, contingent fund. Ito, program special purpose. Ito, contingent fund. Ayan. Ito ngayon yung iba't ibang klase ng pondo. Program special purpose funds na sinabi ng Korte Suprema na walang problema, hindi constitutional siya. Contingent fund, e-government fund, and local government support fund. O ito ro yun. Ito, contingent fund 2014. Okay. Ngayon, etong sabi. Etong sinabi daw ng habla. Sabi ng petitioner. Anent the contingent fund, petitioner claims that it fails as an item appropriation because Congress failed to identify the kinds of contingencies for which the fund may be used. So sabi ng petitioner, hindi illegal yan kasi walang line item provision sa ating constitution
sa ating GAA, General Appropriations Act, tungkol dito sa contingent fund. Dapat, ang sabi ng mga naghabla, sabi ni Belica, dapat merong nakasulat doon sa contingent fund for whatever. Contingent fund for I don't know, calamity, yan. Contingent fund for new projects, contingent fund for whatever. Dapat to ganun. Nakasulat, identified. Okay. Dahil ganun, petitioner argues that there is no discernible specific purpose or guidelines for which the contingent fund may be used. So walang basehan para kumuha ng contingent fund. Thus, the president is allegedly given unbridled discretion in its disbursement. Dahil ganun, sobra-sobra ang kapangyarihan ng Pangulo para kung kanino lang niya gustong ibigay. Sounds family? Yun kasi yung nireklamo nila. Yun yung sinabi nila eh. Sounds familiar, di ba? Yung kasi yung sinabi nila eh. Nila Barry Gutierrez. Ngayon, ano sinabi ng Supreme Court? Ito naman yung dahilan ng respondents, yung mga kinasuhan. Yung gobyerno ng Pilipinas. The contingent fund cannot be itemized precisely because it is allocated for projects, activities that may need funding during the fiscal year but were not previously anticipated, whether in terms of amount or object. Ano sinasabi naman ngayon ng partido ng gobyerno? Sabi ng gobyerno, mga ma'am sir, mahirap naman kasi talagang i-project yan. Mahirap nating alamin kung ano yung magiging proyekto namin next year. Kasi, hindi naman lahat ng bagay ay nalalaman namin. Hindi naman kami si Nostradamus. Sa usapang kalsada, ganun. Ano sinabi ng Supreme Court? The court agrees again with the petitioners? No. The court agreed with the respondent. The untenability of petitioner's stance that the contingencies that may be funded by the contingent fund must be identified is self-evident. The purpose of the contingent fund is precisely to cover the funding requirements of new or urgent projects that need to be implemented during the year. Ano sinabi ng Supreme Court? Alam nyo, petitioner, kaya nga siya contingent fund. Kasi yan ay nandyan para merong budget para sa mga proyekto na hindi pa nakikita. Dahil coming year pa lang, paparating pa lang yung taon. Paano malalaman kung ano yung kailangan ng bansa bago pa pumasok ang taon? Kaya nag-ruling ang Supreme Court sa huli. In fine, the appropriation in the 2014 GAA for the contingent fund is constitutional. Yun ang sabi niya. Ngayon, mga kakutsero, nagsalita si VP Sara dito kanina. Panoorin natin yung video. May video siya eh. Tungkol sa mga sa response niya dyan sa kaso. Panoorin natin. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Yun. So, sumagot si VP Sara. Sabi, di maganda, may kaso. Di ba? Di maganda, may kaso. Alam niyo mga kutsero. Of course, ang treatment ng Supreme Court sa mga ganyan is case-by-case basis. Case-by-case yan. Hindi porke naging argumento, hindi porke nag-work yung argumento doon sa Belhica case noong 2019. Ibig sabihin,
mag-a-apply na yun sa lahat. Of course not. But, mga kotsero, meron po tayong tinatawag na jurisprudence or wisdom of the court. Ang wisdom of the court po, ibig sabihin, ito ay mga desisyon na nung nakaraang mga desisyon na sa mga sitwasyon na kaparehong-kapareho nitong isang kaso na to. Kung ano ang desisyon doon, susundan lamang yung desisyon na yon sa present case. So, for example, kung itong kaso na inihabla laban kay VP Sara at sa office of kay Presidente Bongbong Marcos sa Supreme Court. Actually, hindi naman pwedeng kasuhan si Presidente Bongbong Marcos kasi may immunity siya from suit. But he can be impeached. So, itong kaso na to, kung parehong-pareho siya, tulad nung sa Belhica case noong 2019, malamang sa malamang, madidismiss yun, itong kaso na to. Pero it's rare. Bihira po yung mga carbon copy na kaso. So, ano pa pong ibang ginagawa sa jurisprudence? Kung may mga kaparehong analogous cases, similar cases, analogous cases, ginagamit din po yung same na reasoning, same wisdom. Yun. So, kung ano po yung sinabi dito sa Belhica case, malamang sa malamang, kung paano dinefine ang contingency funds, kung paano sinabi ng Supreme Court na constitutional ang contingent funds at ang pag-transfer nito sa mga new at urgent projects ay legal, malamang sa malamang, yun din ang magiging desisyon dito sa bago. Sa inihabla nila Barry Gutierrez. Sila Barry Gutierrez po, feeling ko, sumusuntok sa hindi suntok sa hangin feeling ko gusto nila makaisa. Dahil, syempre, walang ingay pagdating sa dilaw Walang ingay sa mga liberal, walang ganap masyado O dahil walang ganap, anong gagawin? O di, gawa tayo ingay. Don't forget, mga kotsero, next year is filing na ng COC for the 2025 election. Malay natin, kaya sila nag-file ng kaso is for media mileage. Hindi natin alam. We cannot question their motives. But, parang ganun ngayon ang lumalabas. Kasi alam naman nila yung desisyon tungkol dyan kay Belhica. Alam na nila yan. So siguro, sumusuntok sila sa buwan, tatry nila, kung malay natin kumagat. Pag kumagat, o di maganda, media mileage sa atin. Diba? So, I don't know, hindi ko alam kung how sincere they are when it comes to this. But I'm not here to question their sincerity. Will it work? We don't know. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Supreme Court nagde-decide siya on a case-by-case basis. But, kung yung elements na nakita natin doon sa Belhica case ay present dito sa kaso nila laban sa OVP at sa OP, malamang sa malamang, the Supreme Court will decide in the same way. So, ganito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-follow sa ating Coach Jarrett Facebook page. And paki-like, share, and subscribe ang Coach Jarrett YouTube channel. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Alright? Ito pala. Bye everyone. See you next time. Bye!